itong si Mr. John Abines ay kilala siya sa talagang matalino, matapang na pagpapahayag sa social media. Nilusob ang kanyang bahay at kinuha ayon sa post ni Mr. June ay kinuha yung kanyang laptop at kanyang cellphone. Ngayon mga kababayan, sa anong kadahilanan? Ang dahilan dahil sa post in the past ni John Abines na kung saan meron siyang, ang sabi niya, when PNP CIDG invaded my home, confiscated my cell phone, they tried to download and prove my cell phone for 3 hours on site. I believe what they did was illegal for tampering on my phone, which is an evidence that's supposed to be preserved. I advise all friends to delete me from all groups chats to protect our personal conversation from prying eyes with malicious motives. I have nothing to hide from the law, but assume CIDG and PNP is spying on this account. I advise personal messages and jokes should not be sent to me because Diwata is now making PNP his personal army to oppress Filipino. Diwata is Torre. So, may post siya na yung kanyang telepono nga ay, ayan, my phone and PC was seized by PNP at midnight. So, talagang pinasok yung kanyang bahay illegally. Dahil mga kababayan, sa post lang na parang, actually repost lang yun eh. May lumabas kasi na post na na-hospital, I don't know kung anong date ba yon, na di umano na-hospital itong si Torre. So dahil lang sa post na yon, hindi naman kinonfirm ni Mr. John Abines yung post na yon, kung di, it's a question na parang na-hospital ba, na-hospital di umano itong si Torre. At mga kababayan, kahit pa sabihin pa niyang kahit pa niya i-fake news na una ospital, anong nakaapekto kay Torre doon? Si Pangulong Duterte nga, pinatay nila sa mga post. Malubha, lahat na lang. Si Duterte ay nasa kabaong. Lahat na ng kababuyan ginawa nila nung panahon niya. Meron bang sinikil? Meron bang nilusob ang gobyerno ni Pangulong Duterte na mga vloggers dahil lang sa kanyang opinion, dahil lang sa kanyang reposting? Wala. Kaya sinasabi ko sa inyo, noon pa, nung ako ay nagsimula at ngayon nakikita niyo na talagang isa-isahin tayo nito. Alam mo, isa lang naman ang bottom line nito. Ang pabagsakin ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. Ano ba yung naging issue? Impeachment pa rin. Yun pa rin ang gustong pag-usapan ng gobyerno ni Bangag, na si Sara Duterte ay dapat ma-impeach ayon sa Kongreso at Senado sa kanilang illegal na pag-file ng impeachment kay Inday Sara dahil sa kagustuhan nilang mawala sa political spectrum si Sara Duterte, kasi alam nila hanggat si Inday Sara ay nandiyan, hindi mananalo ang mga Jutang Ginemes sa darating na halalan at sa mga susunod, lalo na sa 2028. Kung makikita ninyo sa mga sorties nila, pumunta si Bangag sa Davao, kung saan-saan. Dinumog ba siya ng tao? Hindi. Nag-hire sila ng mga tao, binayaran nila through ayuda para magkaroon lang ng katao sa plaza. Nakita nyo ba yung amor o pagmamahal ng taong bayan kay Bangag kumpara sa pagmamahal ng taong bayan kay Pangulong Duterte o sa iba pang mga katulad kay Inday Sara doon sa ginagawa na mga sorty-sorty nitong mga buwakto? Nakikita kasi nila yun eh. Imagine, kailangan pa nila mag-hire, magbayad ng trolls para lang may pumuri sa kanila. Yan kasi ang sistema, hindi ngayon. Noon ko pa sinasabi sa inyo yun. Noon, ako pala nagsasalta, nagkandapaos na nga tayo sa kadadadakdak dito. But I'm grateful na kayo ay lumalaban ngayon. Tumatayo kayo ngayon, uubusin kayong lahat. Isinimula yan kay Percy Lapid.